Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Ngayong araw mga tagapanood, pag-usapan po natin yung sinabi ng ICC na wala pong ebidensya o wala pong mga witness doon sa ikinaso laban kay Tatay Digong Duterte sa ICC. Yan mga tagapanood ha. Yan po yung ating topic at pag-uusapan natin ngayon kasi nakakapagtaka lang, walang witness pero naituloy yung kaso. Siyempre alam naman po natin yan dahil nga po dun sa illegal na pag-aresto kay Tatay Digong Duterte kaya po nangyayari yung ganyan. Kaya pala ang tagal na wala silang warrant of arrest talaga kay Tatay Digong Duterte kasi wala naman talaga silang witness na hinaharap. 'Di ba? Ang sinasabi lang doon, yung mga biktima pumupunta lang doon, hindi para mag-witness, kundi ikwento kung ano ang nangyari doon, kung bakit namatay yung kanilang mahal sa buhay sa war on drugs. Pero hindi nagte-testify o hindi nag-witness na si ganto ang pumatay. Wala pong ganun, mga tagapanood. Puro kasinungalingan yung iniimbento nila. At isama na rin po natin sa pag-uusapan natin dito, mga tagapanood. Ito, maganda po to, na pwede naman palang makakasuhan itong nag-illegal na umaresto kay Tatay Digong Duterte. Kasama na po dyan si PBBM. Medyo si PBBM kasi immune yan sa lahat ng kaso pero pwede siyang i-impeach. Yun lang po yung magiging parusa. Pag na-impeach siya, pwede na po siyang kasuhan, mga tagapanood, kasi ang presidente immune yan sa lahat ng klaseng kaso. Kahit pa yung pinagbibintangan siya na nagdadrag siya, immune po yan siya, wala pong ikakaso sa kanya, maliban na lang po kapag natapos na yung termino niya o mapaalis po siya sa pwesto. Kaya naman wag na natin patagalin to, mga tagapanood. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to. At yung video po na yan, nanggaling po yan sa channel ni Showbiz Chikadoro. Magaling po yan, mga tagapanood. Bisitahin po yung channel niya, lalagay ko po yung link sa description. Kaya naman simulan na po natin ang ating reaction sa araw na ito. Ayon sa isang pagsisiwalat, walang witness na direktang nagtuturo kay FPRRD sa mga krimen na ibinibintang sa kanya. Ayon sa isang ulat ay, sinabi ni International Criminal Court, ICC, spokesperson Fadi El Abdallah na karamihan ng testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi biktima ng drug war ng nakalipas na administrasyon. Aniya ni Abdallah, actually most of the witnesses are not victims. And not all the victims are witnesses. Actually, a very limited number of victims would be called to be a witness, and normally, most of the victims will be represented by a lawyer. Idinagdag din niya na ang akusasyon ay ginagawa ng taga-usig at ang mga saksi ay tinatawag ng mga partido, alinman sa prosekusyon o depensa. Samantala, sinabi rin ito na sa napakakaunting pagkakataon, pinahintulutan ng mga hukom ang isa o dalawa sa mga biktima na pumunta ng personal at magkwento ng kanilang mga kwento, ngunit nandoon sila hindi para akusahan ng isang tao dahil nandyan sila upang ipakita ang kanilang pananaw sa kanilang mga obserbasyon at kanilang mga kwento sa hukom. Hindi na po katakataka yan, mga tagapanood, na wala po silang witness laban kay Tatay Digong Duterte kasi lahat lang po yan imbento at kasinungalingan. Sino ba kasi ang nagpromotor niyan na kumulekta na akala mo talagang nakikiisa sa mga mahihirap, nakikiisa sa mamamayan? Di ba mo yung mga makakaliwang grupo na mahigpit na tinututulan yan, mahigpit na kinakalaban ni Tatay Digong Duterte? Sila po yung maayaw doon sa war on drugs ni Tatay Digong Duterte kasi nga tinukoy sila ng mga teroristang grupo. Kaya itong mga to na kunwari kasama nakikisa sila dito sa mga nabiktima di umano ng war on drugs, pero wala naman silang maiharap na witness na kung totoo ba yung claim nila o totoo ba yung inaakusa nila kay Tatay Digong Duterte. Diyan po nahihirapan yung ICC, mga tagapanood, dahil pumupunta yung mga tao doon hindi naman bilang mag-witness kundi mag-testify lang sa kung ano ang nangyari. Diba? No doubt yan, doon sa sinasabi nilang 30,000 wala silang makuhang witness doon na lalaban, diba, na magagawin nilang para mag-witness doon sa ikinakaso nila kay Tatay Digong Duterte. Diba? Hindi na nakakapagtaka yan dahil ngayon pinipresenta nila sa mga rally nila. Kung hindi namatay yun nung nakaraan lang, itong taon lang, pati ba naman yung pinatay ng mga foreigner, pati ba naman yung pinatay ng mga hindi pa panahon ni Tatay Digong Duterte, sinama pa pati yung doktor. Ano ba naman yan, mga tagapanood?
Kung meron silang malinaw na kaso, kung meron silang malinaw na mag-witness, ilabas po nila yan. Hindi po ba? Eh di malinaw lang din po sa ginagawa nila na paninira lang talaga kay Tatay Digong Duterte, na gusto lang talaga nilang pabagsakin yung mga Duterte. Political distraction o political ano yung tawag na ito. Basta pagsira dyan sa politika mga tagapanood. Kasi mahigpit nga nilang kalaban, mahigpit na harang sa kanilang karir. O, di ba? Isunod natin 'to mga tagapanood. Pakinggan po natin yung isang attorney na sinabi niya po dito na pwede pong kasuhan yung mga lumabag po sa pag-aresto kay Tatay Digong Duterte. Kasama na po dyan si PBBM. Na bagamat immune siya ngayon sa anumang kaso na pwedeng isampa sa kanya, eh pwede naman po siyang sampahan ng impeachment para po maalis siya sa pwesto. At kapag naalis na po siya sa pwesto, dun pa lang po siya makakasuhan dahil mawawala na po yung immunity niya sa pwedeng ikaso sa kanya bilang nga pong presidente siya. Ang tanong ng maraming Pilipino, ngayong alam na natin na iligal ang pagkakaaresto kay Rodrigo Duterte, pwede daw bang kasuhan o managot ang mga taong responsable dito? Sino-sino ang mga pwedeng kasuhan? Pwede bang ma-impeach si BBM ng dahil dito? At ano ang kanilang mga pananagutan? At paano ang proseso na ito kung mangyari man ang impeachment na ito? Talakayin po natin yan ngayong umaga. Sa aspeto po ng pananagutan doon sa Criminal Act of Kidnapping, yung kaso na yan ay inaaresto pa lang si Rodrigo Duterte doon sa eroplano, ay sinabi na agad niya kung ano yung posibleng kaso ng mga aaresto sa kanya. Sinabi na niya that is serious illegal detention. In layman's term, yan po ay kidnapping. Malinaw na malinaw pa po ang isip ng ating Pangulo bilang isang dating prosecutor. Alam niya na agad kung ano ang potensyal na kasong kakaharapin ng mga aaresto sa kanya. Bukod po dito sa kidnapping, ano pa po ang mga pwedeng kaharapin na kaso nitong mga tao na ito na gumawa nito sa kanya? Pwede pa po silang kasuhan ng violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act at saka po yung malversation or yung paggamit ng pondo ng pamahalaan. Bakit ko po sinabi pati yung kaso ng malversation other than the Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Meron pong isang importanteng tanong akong hinihintay noon dito sa investigasyon sa Senado na sa tingin ko hindi nasagot ng maayos. Sa interview po ni Secretary Remulla, inamin niya na ang pondo na ginamit sa pag-hire ng pagkuha o pag-charter ng eroplano ay galing sa Office of the President. Ang tanong, anong item sa budget ng Office of the President kinuha ito? Imposible naman kasi merong specific line item doon na nakalagay na for rent ng eroplano o for kidnapping. So most likely ito ay ginamit sa isang general fund na pinagmulan kagaya po ng confidential fund. Dahil po ibinulgar na ni Secretary Remulla na ito ay galing sa Office of the President yung pondo na ito at most likely ito ay galing sa confidential fund. Hindi na siya confidential kasi nahayag na siya sa publiko yung pagkakagamit nito. Kung ang pera ng gobyerno ay ginamit mo sa paggawa ng krimen, kagaya ng kidnapping, may dagdag ka pang pananagutan dahil hindi na po public use yung ginamit mo doon sa public fund. Ang kidnapping po ay hindi po yan public use. Yan po ay isang krimen at dapat may managot sa kanila. Paano naman daw po sila kakasuhan? Ang presidente po hindi po pwedeng kasuhan sa kasalukuyan sapagkat siya po ay merong immunity. Subalit yung kanyang mga cabinet secretary at iba pang lumahok dito ay po pwede pong sampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman dahil sila po ay salary grade 27 na pataas at ang jurisdiction po sa kanila ay nasa Ombudsman na. Ano mangyayari sa Pangulo? Pwede pong siya ay masampahan ng hiwalay na kaso ng impeachment. Sino po ang po pwede mag-file ng complaint? Any private citizen can file a complaint. Ngayon, para po siya ma-impeach, ibig sabihin po ng impeach ay i-transmit ng Kongreso yung reklamo na yan papunta sa Senado. Kailangan mo ng 1/3 vote ng Kongreso. At pag ito naman po ay naparating sa Senado, kailangan mo naman ng 2/3 vote ng mga senador para siya makonvict. Galing na po yan mismo sa bibig ng isang abogado, mga tagapanood, na pwedeng makasuhan yung illegal na umaresto kay dating presidente Rodrigo Roa Duterte o kay Tatay Digong, mga tagapanood.
Dahil kahit saan man natin tingnan, di naman natin kailangan sobrang maalam sa batas eh. Doon pala makikita natin na illegal na. 'Di ba? Wala naman palang red notice. Eh sinabi nila red notice. Wala naman palang warrant of arrest. Sinabi nila may warrant of arrest. 'Di ba? Lahat ng kalokohan mga tagapanood. Umami na mismo si Tory na matagal na nilang pinaghandaan yan, matagal nang may plano pala para kay Tatay Digong Duterte. Ito, wala pa nga daw siyang alam. Alam niya, sabi niya, pagpasok pa lang nga daw niya doon, alam niya na matagal na daw pinaghandaan, matagal nang pinlano. Yun po yung sabi ni, ni Tory, mga tagapanood. Tapos ngayon lang daw sila nabigyan ng pagkakataon. Hiwalay na lang po natin na reaction yan. Unahin na lang po natin to mga tagapanood. Pwede siyang makakasuhan kung sino man yung magpapail ng kaso sa kanyang individual. 'Di ba? Doon sa mga illegal na nag-aresto kay Tatay Digong Duterte. Alam ko po yan mga tagapanood, naghahanda lang po ng kaso yan sila. Inuuna lang po talaga nila para mapauwi po muna si Tatay Digong Duterte bago po makakasuhan itong mga to. Kay PBBM medyo maduguan ang laban po dyan mga tagapanood dahil siyempre dadaan pa sa Kongreso. Alam mo naman kung sino ang may hawak sa Kongreso ngayon, tapos sa Senado din. Kaya siguro tatapusin lang muna ang eleksyon niyan. Hindi po natin alam kung ano po yung kikilusin sa kampo po ni VP Sara Duterte o sa mga Duterte. Ang malinaw lang po dito, lumabag po si PBBM dahil inamin na lang din po nila, di ba, na mismong budget ng gobyerno sa Office of the President yung ginamit para doon sa aeroplanong nagdala doon kay Tatay Digong Duterte. So malinaw na isinuko mo yung soberenya natin sa ibang bansa. 'Di ba? So ngayon parang alipin tayo. Ayaw ng mga makakaluwang ayaw ng mga NPA na to na sa mga Amerikano. Ang gusto pala nila Dutch doon sa Netherlands. Sa bagay, meron silang kampo doon eh. Meron silang base doon sa Netherlands. Kaya yun po yung gusto nila sa Netherlands. Siyempre doon nga nagtago si Season, di ba? Si Joma Season, yung founder ng NPA, mga tagapanood. Kaya abangan na lang po natin kung anong mangyayari. Ako gusto ko talaga sana mabigyan ng hustisya yung ginawa po nila kay Tatay Digong Duterte. O tandaan nyo po ito, lalang-lalo na po sa mga tansong talangka dyan at sa mga kakampwet. Ito yung opinion lang at komento, wala pong personalan. At tandaan nyo lang din po, lalong-lalo na po ulit sa mga tansong talangka dyan at sa mga kakampon na kahit anong gawin yung paninira sa mga Duterte, still Duterte pa rin hanggang sa dulo. Maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po kayo palagi.